Today's the day. Start something new with GoDaddy for free. Choose a domain.
You've already dreamed it. Now, go and create it for free with GoDaddy. Stand out with beautiful themes that are tailored to your industry. Grow your business. Message mo ito. Kasi baka ay okay. Check mo yung sounds, ha? Check mo yung sounds. Good morning! Good morning! Good morning! JLib Project Community. Okay? So, ito po si Attorney Drew. Nandito po tayo ngayon sa special online training. Okay? Okay, so kamusta naman po kayo dyan? Power po ba? Nasaan pwede po kayong mag-comment kung nasaan lugar kayo? Nasa Luzon, Visayas, o Mindanao, o nasa saan mang sulok ng mundo? Paki-comment nyo lang po dyan. Paki-comment, paki-comment, paki-comment. Paki-comment kung nasaan po kayo ngayong lugar. Okay, good morning. Okay, huwag kalimutan. Ang topic natin ay 4 quadrants. 4 quadrants. Para sa mga bago, sa mga gustong mag-back to basic, itag nyo na at ilalabas na natin ang sagad na power dito sa ating online training. Brought to you by JLib Project. Okay. Magkakabiwan tayo. Okay, so we have 278 million viewers. Ready lang kayo dyan. Okay. So, sisimulan na natin. So, bago ang lahat, naitag nyo ba? Huwag kalimutang i-share para ma-realize ng ibang tao na hindi pa kasama ng maganda talaga ang empowered consumerism. I-share mo sa downlines mo na medyo ewan-ewan at baka matauhan kasi napakaganda ng topic natin ngayon. Okay, are you ready? Pagkasabing ready, ready, ready! Okay. Huwag kalimutan. So ito, ako po inyong lingkod, si Attorney Drew. At ako po ay magpapakilala muna sa mga taong hindi pa nakakakilala sa akin. Sa mga bagong students, magpapakilala po muna ako. Ako po si Attorney Drew M. Magturo. Isa po akong lawyer by profession. And I have been in the practice of law for 24 years. So pagdating sa larangan ng pagiging abogado, hindi na ako yung parang amateur. Medyo kung sa manok ay tahiran na tayo. Okay? Tahiran na tayo. So, magsisimula ang kwento natin kailan
ako sumali sa empowered consumerism. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Ayan. Anong gusto niyo? Seryoso discussion o tipong going light lang? Ha? Pag-uusapan natin yan. Okay? Sumali ako sa empowered consumerism January 2019. Batang-bata. Larawan ng walang kamuang-muang sa empowered consumerism. Sumali kami January 2019. Yan ang kwento ko, diyan ko sisimulan. Sumali kami January 2019, tapos ginawa namin yung negosyo ng sagad. After 2 weeks of doing empowered consumerism, ang inyong lingkod po naging gold executive. After 2 weeks. And I was able to create more than 39 silver executive awardees. Masipin nyo ha, after 2 weeks, ako ay naging gold executive at meron pang 2 more na gold executive awardees. Okay? And I was able to create more than 39 silver executive awardees. Okay? At medyo maalinsangan dito sa Earth. Okay? And after 2 months of doing our business, I earned my first million doing empowered consumerism part-time. Look at yung 2 weeks po na gold executive, the office admitted na it broke the existing record sa empowered consumerism community. And even the earning my first million in 2 months, medyo talagang breaking the record again. Yun ang sabi sa akin ng office. So yun, first 2 weeks, naging gold executive awardee po inyong lingkod, plus 39 silver executive awardees under my team. After 2 months of doing empowered consumerism part-time, I earned my first million. And ano nangyari po dyan? Ako po ay 2019, ano sabi? Hindi ko maintindihan. Ano sabi? Ang dami dito, ang daming audience, grabe. Hindi ko maintindihan, may mga private message, ano sabi dyan? Masyadong seryoso. Okay. Sabi na aking talent manager, masyado daw akong seryoso. Sino ba may sabi nito? Ako masyado seryoso. Pati asawa ko hindi sanay si seryoso. Kailangan na masaya. Okay. Relax lang. Nagpapainit pa. Relax lang. Okay, so 2 weeks, Gold Executive Awardee. After 2 months, I earned my first million. 2019, ako po ang Rookie of the Year. Okay, Rookie of the Year ng Empowered Consumerism. At ako po ay, sa 2019, ako po ang top 9 sa JLIM project. Ano naman? Top 9. So, after 6 months, sa result naman, sa material result, after 6 months or July 4, 2019, ako po ay nakabili sa kita ko sa Empowered Consumerism ng Ford Raptor. Pwede na panghataw, pangsagad na hataw. At as a student naman, ako po naging estudyante rin po ako ng Empowered Consumerism, ng JLIM project. Actually po, napadali po yung aking adjustment, napadali po sa akin yung transition ko, at na-acquire ko po yung kultura ng Empowered Consumerism because of JLIM project. Kung wala ang JLIM project, baka nahirapan akong makapag-adjust sa transition. Yung mga nakikita ko sa office natin, yung mga ngiti sa labi, yung pagkaway, etc., mas napadali po yun, naging malaking tulong po yun. Na parang ako ay meron sense of belonging ba? Ay, sas! Kape muna tayo, kaya na tayo. Okay? I cannot see. Okay, ano ba? So yun, ako ay pagdating sa material result. Tapos ano pa ba? Naging estudyante rin po ako ng JLIM project. Okay, kikwento ko JLIM project. Nag-enroll po ako sa JLIM project third week of January 2019. Naging estudyante po ako ng JLIM project third week of January. Nag-enroll po ako January 2019. Dahil hindi ko po inabot yung regular enrollment, naging prep po ako. So, siyempre, pagpasok ko, prep ako. Tapos,
dahil 3 months ang J-Link project bilang prep, January, February, March, 4 months, April. 4 months ba? 3 months. 3 months. January, February, 3 months. Nung natapos po ang semester, di ba, nag-enroll ako ng 3rd week of January 2019. Nung natapos po yung buong semester, after complying the requirements, yung sumunod ko po na enrollment ay senior na. Isipin nyo po ha. Prep ng January, 3rd week of January 2019. At nung natapos yung buong semester, ang sumunod po na semester, ako po ay senior na. And after nung 3 months, by July, I finished all the requirements of being a senior student. So, graduate ako. Kita nyo po ha. Makikita nyo po, medyo mabilis po ako sa Gold Executive, maging mabilis po ako sa Millionaire Circle, naging mabilis po ako sa Rookie of the Year, naging mabilis po ako being a student. Kasi bakit po? Meron po ako pinanghawakan kasi ako po ay merong, I am positively impatient. May mga, kasi impatient, pwede negative, pwede positive. Pero syempre, I'm positively impatient. Ayaw ko nung matagal. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, Attorney, bakit ka mabilis? Yan lagi ang sagot ko ay isang tanong. Bakit ako mabilis? Ang sagot ko, bakit kayo mabagal? May dahilan kung bakit kayo mabagal. Diba? Kasi may urong-sulong, totoo ba ito? At i-discuss natin ngayon ang posibilidad na posibleng magpabilis sa inyo para tapusin na ang J-Link project at so that you will earn your first million sa mga estudyante natin sa J-Link project. Are you ready? Paki-comment ka, ready. Sisimulan natin. Okay, game na tayo. Sabi ko, nagpakilala ako. Yung module pala ako. Ayan, 24 years. January, ang ganda. Di ba? Kasi sobrang excitement ko eh. Sobrang excitement ko, may slides pala ako. Ayan. Sino masabi? Mabilis pa ako magsalita? Sige, dadahan-dahan natin. Yun, mabilis ako. Kasi mabilis nga ako, I'm positively impatient. Ibang mabagal. Kita mo, sa sobrang excitement ko, talaga mabilis ako magsalita. Because request ba, babagal lang ko muna. Babagalan natin. Mabilis ba ako? Mabilis ba? Tandaan natin. Kalma. Relax. Ay, sus. Kalma. Okay, so naging top 9 po ako. Ayan po itsura ng aking Ford Raptor. Okay, so after 6 months yan. Pag-uusapan natin ang 4 quadrants. Ang 4 quadrants po, ito po yung 4 sources of income na galing sa studies ni Robert Kiyosaki. Na ganito kasi ang tanong. Pag umaattend po ang guest ng Empowered Consumerism Opportunity Presentation, yung po ay sinasagot yung katanungan, ano ang produkto, paano pwedeng kumita sa Empowered Consumerism. Dito sa ibabagsak ko, dahil special training, dito sasagutin, bakit ko gagawin? Bakit ko siseryosohin ang Empowered Consumerism? Kasali ka na eh. Ang sabi niyan? Ang tataas. Okay. Bakit ko gagawin? Ganito lang tanong. Bakit ko siseryosohin ang Empowered Consumerism? Maganda naman ang trabaho ko. Bakit ko siseryosohin ang Empowered Consumerism? Professionals naman ako. Bakit ko siseryosohin ang Empowered Consumerism? Malaki na ang kinikita ko sa labas. Bakit ko gagawin ang Empowered Consumerism? Bakit ko siseryosohin ang Empowered Consumerism? Nag-a-abroad naman ako o nag-a-abroad yung asawa ko. Bakit mo siseryosohin? At ito, ipapaliwanag ko. Are you ready? Okay. Ang dami naman. Okay. Eto na. Okay na. Okay. Game na tayo. Okay, nag-usapan 4 quadrants. Okay, 4 quadrants. Sa taas, employee. Left portion of the quadrant, employee. Ibig sabihin, may trabaho. May pinagtatrabahuhan. Sa bandang baba, self-employed. May trabaho. Dito may pinagtatrabahuhan sa employee. Sa baba ay mayroong trabaho. Sa kabilang side, sa right portion naman, yung business owner. And sa baba, sa lower right, ay investor. Gana? ESBI. Pag-uusapan natin isa-isa. Okay.
Pag-uusapan natin dito, syempre, dahil tayo nasa empowered consumerism, pag-uusapan natin kung sino ang mayayaman. Interesado ba kayo? Sino ang mayayaman sa buong mundo? O, pinag-uusapan yan. Sa labas, hindi pinag-uusapan sino mayayaman. Sa labas, pinag-uusapan kung nasaan ang mga relief goods. Sa labas, pinag-uusapan na kung ilan na ang namatay. Big time. Sa labas, pinag-uusapan ilan na ang cases ng COVID. Dito sa empowered consumerism, kakaiba, pinag-uusapan sino ang pinakamayaman sa buong mundo. Kasi connected naman yan sa ating module. Okay, kikwento ko yun. Ang latest, bagong-bago, hinalukay, April 2020, ito ang updated na pinakamayaman sa buong mundo. At hindi ba kayo i-discuss? Napaliwanag ko sa inyo kung bakit. Number 1, siyempre, si Jeff Bezos. Kilala mo si Paring Jeff? Si Paring Jeff Bezos, siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Siya ang may-ari ng Amazon, yung online. Tumaas ayon sa pag-aaral, tinawag lang sa akin, tumaas ang kanyang benta kasi because of the virus, puro online ang order, kaya tumaas ang kanyang $113 billion ang net worth ni Jeff Bezos. At sinong pangalawa? Kayo ba ay may computer? Ang number 2 na pinakamayaman sa buong mundo ay si Bill Gates. Pero malaki ang lamang, Si Bill Gates, ang net worth niya ay $98 billion. Dati, nagaganyanan sila. Nauuna si Bill Gates, nag-Jeff Bezos, nag-Bill Gates. Ngayon, medyo malaki, $98 billion. So, more than 100, mga $15 billion ang lamang. Sumunod, pangatlo, pag-uusapan natin. Ang pinakamayaman ay si Bernard Arnault. Si Bernard Arnault, siya ang may-ari ng clothing line na LV. Alam niyo, LV. Ano ibig sabihin ng LV? Lumang bag. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Hindi pinupronounce ang N. Sa mga sosyal, Louis Vuitton. Hindi Vuitton, Louis Vuitton. Hindi ganon. Louis Vuitton. Siya ang pangatlong pinakamayaman. Siya ang French. Taga-France. Ang pang-apat na pinakamayaman is si Warren Buffett. Kilala niyo si Warren Buffett. Siya ang may-ari ng Berkshire Hathaway. Pag-usapan ay sila naman ang negosyo ni Warren Buffett. Si Warren Buffett, siya ang nag-i-invest ng pera ng lahat ng mayayaman sa buong mundo. Siya yung nag-iisip kung saan niya i-invest yung mga pera ng pinakamayaman sa buong mundo. Di ba? Mahirap, di ba? Maraming invest. So, saan ilalagay ng investment? Ito saan ilalagay doon? Siya, sa kanya, sa Berkshire Company, Hathaway. Ang pang-apat, pang-lima yun. Pang-apat si Warren Buffett. Ang pang-apat si Larry Ellison. Number 6. Ito, kilala nyo. Number 6. Si Armancio Ortega. O, kilala nyo si Armancio. Okay, si Armancio Ortega, siya ang may-ari ng clothing line na Zara. Yung Zara Balabagan. Hindi yun. Zara clothing line. Okay? So, pang-anim. Si Armancio Ortega. Sumunod ay number 7. Kayo ba ay may Facebook? Dapat kilala mo ang may-ari ng Facebook. Si Mark Zuckerberg. Sa bawat kumikita sa atin ang Facebook. Kasi bakit? Binabank ng Facebook yung lahat ng information tungkol sa atin at binibenta yun sa mga sponsors. Kaya pag nalaman niya kung ano mga sinusearch, pag nilalaman niya mga sinusearch, pinapasa doon sa mga sponsor. Yun ang isa sa pang-pito na pinakamayaman. Number 8, 9, and 10 na pinakamayaman sa buong mundo ay yung may-ari ng Walmart. Diba? Nakita niyo na, alam niyo na ngayon, So, sino pag tinanong ka ng kapitbahay mo, ano ba ng mga easy-easy na, easy-easy, pag-isipin mo, ay sa amin sa easy-easy, pinag-uusapan kung sino pinakamayaman, si Jeff Bezos. Anong Jeff Bezos? Bahala ka. Hindi ka kasi sumali sa easy para alam mo yung mga ganyan. Di ba may iba na yung plane mo? At ano yun ang pinakamayaman sa buong mundo? Pwede bang malaman? Ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ito na. Ang pinakamayaman, charan! Ang pinakamayaman po ay yung pa rin siblings, yung mga anak, mga tagapagmana ni Henry C. Magaling, no? Talaga pag pumasok ka ng Shoe Mart, may pera ka, paglabas mo, wala ka ng pera.
Kasi matalino talaga mga negosyante. Papasok ka ng Schubert, may pera ka, paglabas mo, wala ka ng pera. Okay, kasi andun yung mga mayaman. Okay, number 2, siyempre, si Manny Villar. Manny Villar, tumaas ang network ngayong panahon. Okay, sumunod, si Gokong Wei. Number 4, si Enrique Razon, Jaime Sobel, Lucio Tan, Tony Tan Cachong, may Arlen Jalbi. Number 8, Ramon Ang. Number 9, T. Sidlis. And number 10, Andrew Tan. Nakita nyo ha? Sino pinakamayaman? Si number 2, Villar. So ito ang pinakamayaman sa buong mundo, pinakamayaman. Ano ang common sa mga binanggit kong mayayaman? Ano? Lahat sila nasa pagninegosyo. Wala ka nakikita ng mga empleyado. Lahat sila nasa pagninegosyo. Okay, so i-discuss natin, eto na, ang ating 4 quadrants. Lahat ng mayayaman na diniscuss ko nandun sa right portion. Business owner, investor. Karamihan ng mga Pilipino, karamihan nandito sa left portion. Ito yung employee at self-employed. Why? Why? Kasi siyempre, pwede attributed yun sa laging, sa mindset eh. Sa social, sa massive consciousness natin. Kasi bakit? The environment, sinasabi sa atin na siyempre, the usual, na anak, mag-aral ka mabuti para pag nakatapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. Filipinos are mindset to become an employee. Okay? So, papunta dito. Herd mentality. Dahil siyempre, kung ano ginagawa ng karamihan, hindi na ng tao nag-iisip, ginagaya na lang nila. So, hindi nila, parang yung sinasabi natin, herd mentality. Parang yung nagmamigrate ng mga buffalo. Diba? Pag nag-change ng weather, nagmamigrate sila sa isang direksyon. Lahat, tumatakbo papuntang direksyon na gano'n. Ang mga buffalo na hindi nag-iisip dahil nakita niya papunta doon, lahat sila papunta doon. Wala nag-iisip, parang ganun din sa Pilipinas. Kaya herd mentality. Massive consciousness, mindsetting, posibleng nanay at tatay mo, empleyado, parang ako, nanay at tatay ko, empleyado ko. So, ibig sabihin, ako, naging, talaga ang mindset ko maging empleyado. Okay, so business owner, lahat na mayaman nasa bandang kanan. Lahat ng mga mahihirap nasa kaliwa. Okay, iisa-isahin natin at tsatsaniin para malaman mo kung gaano kaganda ang negosyo ng empowered consumerism. Isa-isa natin, investor. Lower right, investor. May investment, may mga investment sila, yung pera nila ang nagtatrabaho. Hindi na natin lalaliman dyan sa mga investor. Yung pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Nagbabakasyon ng mga investors. Hindi natin lalaliman kasi pupunta rin naman tayo dyan. Pag yumaman na tayo sa empowered consumerism, dyan na tayo pupunta sa mga magiging investors na tayo. Yan yung lower right portion. Doon sa bandang taas, yung business owner. Kung strictly speaking, ayon kay Robert Kiyosaki, yung mga business owners, ang classification daw nila, ito yung mga negosyo na may mga more than 500 employees. Okay, pero may mga ano naman si Robert Kiyosaki na may kategory ang mga business owners. Yan. Business owner upper right. Mga sino-sino yan? 3 classifications po ng business. Number 1, yung tinatawag natin na traditional business. Number 2, franchising. Number 3, multi-level marketing. Isa-isahin natin. Traditional business. Karamihan po sa traditional business, dapat malaki ang kapital para malaki ang kita. Maliit ang kapital, maliit ang kita. That's the usual. Sa traditional na business, hindi lang dapat meron kang malaking kapital, dapat meron ka rin malaking kaalaman sa negosyo na itatayo mo. Hindi lang basta-basta kahit na malaki ang kaalaman mo pero kaunti ang kapital, hindi ka makakasabay sa competition sa market. So, iba naman, malaki ang kapital, walang alam. Meron naman, maliit ang kapital, kahit na marami alam, hindi ka makasunod. Yun ang traditional business. Number 2 kategory ng business ay ang franchising. Siyempre, franchising, yung magbabayad ka ko. For example, Jollibee, McDonald's, diba? Jollibee, 50 million. Hindi naman lahat yan ng 50 million. Ano ba pinakamurang franchise? Ang pinakamurang franchise, yung mga makikita mo sagot gulaman, maka-istante ng gano'n. Sagot gulaman, may kikiam, di ba? May fishball,
para siguradong mabili at para siguradong mabili, syempre dadalhin mo sa maraming tao at usually ang maraming tao ay doon sa mall. Di ba? Kukuha ka ng magbabantay sa sagot gulaman mo, magbabantay, pero paminsan-minsan, babantayan mo rin yung nagbabantay. Ay kung meriendahin ang sagot gulaman mo, lugi na negosyo. Okay? Malaking franchise, 50 million, sagot gulaman, mga 75,000. Yun ang franchising. Sumunod naman, ang pangatlong kategory, yung multi-level marketing. Negosyo. Negosyo pala. Kasi minsan kasi, ang common mistake kasi, akala nila kung ano-ano lang, ang negosyo natin na multi-level marketing o empowered consumerism. Hindi nila alam, negosyo din ito. Diba? Ang multi-level marketing, meron kang maliit na kapital, pero pwede mong kitain ang kinikita ng mga malalaking negosyo sa labas. Ang question, what is a multi-level marketing? What is the definition? Multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they generate, but the hierarchy of downlines that they are creating. Dapat alam mo ang definition ng multi-level marketing. Nasa Wikipedia yon. MLM. Networking. No, hindi to networking. Multi-level marketing. Diba? Binago mo lang. Ano yung multi-level marketing? Yung kwan. Yung bilog-bilog. Mag-record. Hindi mo na alam. Ay, paano kung mataas sa pinag-aralan? Hindi angasan mo. Memorize it by heart. What is a multi-level marketing? Multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales the person will generate, but the generation of downlines, creating hierarchy of multi-level. It is generally accepted na the first multi-level marketing was introduced in 1945 by California Vitamin Company. And 10 years thereafter, Amway came. Ano na kayo pag gano'n, sinagot mo? Ay, nako. Hindi ka ba nagpipresent? Oo na, kasi ang galing mo. Hindi ka naman ganyan dati sa eskwelahan doon. Bakit ang galing mo na ngayon? Ay, memorize mo. Kasi ikaw ay learned student ng GNIT Project at naituro na i-memorize na pala. Okay? So, yan ang kategory ng business. Traditional business, franchising, and multi-level marketing. Okay, unod. Idadisect naman natin. Kamusta naman kayo dyan? Nandiyan na ba yung mga leaders nyo, mga downlines nyo? Ay, sandali na po. Saksakan. Sandali na po. Sandali na po. O yan. Tatanong natin. Nandiyan na ba yung mga leaders mo? Saksakan trigger. Dali na po ha. Okay. Tony! Sipin mo nga naman namatay sa sobrang lakas ng power. Relax lang, relax. Okay. Attorney, na-comment na ba yan? Pwede nyo i-share. Pwede ipagsigawan dyan yung inyong mga downlines na tutulog-tulog para mas ma-appreciate naman yan. Okay, sandali lang po. At namatay ang ating laptop. Isipin mo naman sa sobrang power. Yan. Okay. Ayan. Yan. First sa kategory natin yung employee, empleyado. Upper left portion, pag-uusapan natin. Pangatlo, third quadrant, yung employee. Sino ang mga empleyado? Yung mga empleyado, sila yung pumapasok sa opisina. At dahil pumapasok sa opisina, doon sila binabayaran sa pagpasok nila sa opisina. Okay, tanong. Taas ang kamay. Sino dyan ang mga empleyado? Taas ang kamay ng mga empleyado dyan. Empleyado. Okay, sino ang mga empleyado? Tanong, kung ang negosyo may puhunan din ba sa pagiging empleyado? Ba? Siyempre may puhunan din. Ano ang puhunan? May puhunan din yan. Number 1, siyempre, yung ginastos mo na tuition fee na pinag-aral ka ng nanay mo, pinag-aral ka, iginapan ka sa pag-aaral, pero anong ginawa mo? Di ba? Puro ka pahugot. Focus. Mga more or less, ayon po sa pag-aaral, more or less 1 million na ang gastos pa ng paaral ka na ngayon. Excluding pagkain, excluding kung galing kang probinsya, pupunta ka sa Maynila, malaki ang gastos. Di ba? So mga more or less 1 million na yan. Okay? Ano pa ang puhunan mo? Siyempre yung time sa pag-aaral. Gaano ka katagal nag-aral?
Oh, 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Ay, ngayon iba na. 6 years sa elementary. Ilan na? May grade 12 pa. Oh. Di ba? Tapos 4 years, additional 2 years. Yan ang puhunan mo. Look. Yan ang puhunan mo para isang maging empleyado. At least 1 million pesos na gastos. Siyempre, yung time na ginugol mo sa pag-aaral, na more or less 14 years, kaya lang tanong, pagka-graduate, may trabaho ba? Kasi uso nga ang tanggalan kaysa tanggapan. Ay lalo na ngayon. Lalo na ngayon, pag-usapan natin mamaya, ang daming nasos. Ang daming nagko-consult sa akin. Paano daw mag-reduce ng tao? Meron daw siyang 30 na employees. Kaya balak niya raw, gusto niya raw maging 10 employees na lang. Attorney, paano ba pwedeng gawin? Magtanggal. Wala nang kasiguraduhan. Kita mo, ha? Ang puhunan, 14 years na pag-aaral, at least 1 million pesos na gastos, kaya lang magkano ang karamihan na sweldo? 15,000 pesos. Isipin mo naman, 15,000 pesos ang sweldo mo. Kailan mo mababawi yung 1 million? Aabutin ka ng 5 years para mabawi yung 1 milyon. Ay kung hindi mo gagastusin, kung itatabi yung sweldo mo, itatabi mo, neto, ay gagastos ka. Bibili ka ng shampoo, bibili ka ng, diba? Bibili ka ng pagkain. Kung sa 15,000 mo na sweldo mo, kung may tira pa. May tira pa ba? Wala na. May 2,000 pang tira? Wala na. Kung binata ka, kulang, sakto. Ay kung nagkaasawa at nagkaanak, yung 15,000 mo, siguradong kulang. So yun ang puhunan mo, nag-aral ka ng 14 na taon, 1 milyon na gastos for 15,000 pesos. At sigurado naman tayo, huwag masasaktan, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Okay, discuss natin. Okay? Empleyado. Ang empleyado, pag naubos na ang leave mo, no work, no pay. Ay ngayon, pinapaubos na ang leave. Inaubos na leave. Sabi sa akin ng consultant attorney, nag-leave na ako, pinagamit na yung leave ko hanggang April 30. Kaya pag na-extend ang ECQ, wala ng pasok, wala na akong sisweldohin. Okay, mamaya i-announce. By the way, i-announce mamaya kung extended, modified, o anong COVID. Kung ako kay President Duterte, i-extend ko ang COVID hanggang June 12. Araw ng kalayaan. Para pagdating ng June 12, tapos ang COVID, sisigawan lahat, malaya na ako. Di ba? Tapos sabay-sabay tayong pupunta sa barangay. At sabihin natin, punitin ang quarantine pass. Di ba dapat pinupunit ang sedula? Doon, malaya na ako June 12, araw ng kalayaan. Maliwanag. Okay? Okay. So yun, pag naubos mo ang leave mo, no work, no pay ka na. Sumunod, may sakit ka. Yan naman, look at ang empleyado ha, may sakit ka o anak mo, hindi ka maka-absent. Bakit? Kailangan may tatapusin kang report. Sakit na katotohanan. May sakit ang anak mo, may sakit ka, hindi ka maka-leave, kailangan disapprove ang leave mo. Masakit. Kasi bakit? Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, pero nung nangangailangan na ang mga anak mo, ang pamilya mo ng oras, hindi mo maibigay dahil sa trabaho. Dito mo sitwasyon. Masakit. Kaway-kaway sa mga nasasaktan. Okay. So, nasunod, wala kang time freedom. Pag empleyado ka, wala kang time freedom kasi nakakulong ka. Nakasabi sa kontrata na ang pasok mo 8 to 5. Sila ang magdidikta kung kailan ka papasok, sila ang magdidikta kung kailan ka uuwi, sila ang magdidikta kailan ka magmimerienda, sila ang magdidikta kailan anong oras ka magla-lunch, sila ang magdidikta kailan ka walang pasok. Wala kang kalayaan. Actually, yan ang nung naging empleyado po ako, yung talagang ayaw ko kasi ang pagkatao ko po talagang more on freedom ako. Flexi. Kaya talagang gustong-gusto ko talaga empower consumerism, yung ganitong klaseng negosyo kasi oras, solo mong oras. May time, walang time freedom. Walang kalayaan. Okay? Sumunod, ang mga empleyado, masaya pag Biyernes o holiday kasi walang pasok. Huwebes pa lang ng gabi, masaya na yan.
empleyado. Biyernes, sobrang saya na yun. Tama? Kasi walang pasok. Pag Linggo, medyo pinanghihinaan na ng loob yan. Bakit? May pasok na naman kinabukasan. May nakita ka bang empleyado na nagsisigaw, yehey! Linggo na naman, may pasok na naman kami bukas. May nakita ka bang empleyado ganyan? Wala. Malungkot. At karamihan sa mga empleyado, alam ang mas talagang bilang alam na alam nila ang long weekend. Diba? Nung tayo nandito sa Empowered Consumerism, hindi na nga natin alam kung anong araw eh. Hindi na nga natin alam kung long weekend ba o hindi. Sila mga empleyado talagang alam na alam nila. Nagpaplano ang mga empleyado para sa kanilang bakasyon, pero wala silang plano sa kanilang buhay. Ay, power. Para sa katabi mo, hindi para sa iyo. Jesus, kape muna tayo dyan. Umiinit. Yun ang predicament ng mga empleyado. Okay, sunod. Na kahit anong sipag mo, tinaw niya naman. Kung marami empleyado dyan, hindi ko po sinasabi sa inyo na mag-resign kayo. Hindi ko rin naman talagang sadyang saktan ka. Hindi ko sinasabi mag-resign ka, kasi po ECQ, pagkatapos na. Ngayon, okay? Okay. Tingnan niyo pa mga empleyado, na kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Why? Kung nasa gobyerno ka, may salary grade. Hindi kung ano ang alam mo, hindi kung gaano kagaling, kundi kung magkano ang budget ng company sa specific position na ino-occupy mo. Eh kahit matalino ka, lalo na sa private. Sa private, nasa kontrata, magkano ang sweldo. Nakita mo, yun po kahit sa private. Okay? Kahit na masipag ka, kahit na anong galing mo, hanggang dun lang. Hanggang doon lang ang sweldo mo. Kaya wala yung mayaman talaga sa pagiging empleyado kahit anong galing mo. Okay? Sumunod. Listen ha. Ito mo. Pag nag-retire ka, yung mga empleyado, pag nag-retire ka, magninegosyo ka rin. Ganito ang sistema nila. Makakakuha ng retirement pay. Diba? Siyempre, medyo magpapakasyon yan. Yung mga apo, magre-request ng gadgets. Diba? Bibili ng sasakyan yan. Tapos after 6 months, pag nakita nila na medyo papaubos na ang kanilang retirement pay, anong gagawin nila? Magne-negosyo sila. Nakita mo ha? Magne-negosyo ka rin pala. Bakit hinintay mo pa na umabot ka ng 65 years old? Kaya kung empleyado ka ngayon, magne-negosyo. Di ba? Karili mo na. Magne-negosyo ka rin pala. Bakit nagpalipas ka pa ng oras, ng taon? Maliwanag? Ahisas! Sumunod! Sa mga empleyado namang nag-a-abroad. So, maraming ba tayo dyan, na mga naka-tune in, sa mga nag-a-abroad, sa mga ating mga mahal, na mga OFW, kaway-kaway dyan, kaway-kaway. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Okay. Sa mga nag-a-abroad naman dyan, nag-a-abroad ka ba o nag-a-abroad ang asawa mo? Pag medyo nasaktan ko po kayo, hindi po sinasadya, hindi para sa inyo yun. Para sa katabi mo. Ito lang ang tanong natin sa mga nag-a-abroad. Mahal namin kayo nag-a-abroad. Pero you have to realize this. Okay. Bakit ka nag-a-abroad? Karamihan po na nag-a-abroad, walang makita before na opportunity sa Pilipinas. Ay sila nag-a-abroad eh. Walang makita opportunity. Kaya nag-a-abroad. Kasi para sa kanila, walang pag-asa sa Pilipinas. Noon. Pero iba na ngayon. Kasi meron ng empowered consumerism. Okay, pangalawang tanong, magkano ang ginastos mo sa pag-abroad? Nangungutang para makapag-training, para makapag-abroad. Sinasangla ang kalabaw. Di ba? Para makapag-abroad. Para iwanan ang pamilya. Sumunod. Paano, masakit. Paano ang mga bata lumalaking walang gabay ng magulang? Isip. Paano mga bata? Pinapaalaga sa lola? Mag-aanak-anak ka tapos paalagaan mo sa lola? Di ba? So mag-aalaga. Iba ang pagpapalaki ng mga magulang versus sa pagpapalaki ng mga lolo't lola.
At laging tandaan, pwedeng ipadala ang pera, pero ang pagmamahal, hindi pwede. Ay, sas! Akala mo na nababayaran ng mga laruan na ibinigay mo ang mga oras at panahon na wala? Makikita pag nag-a-abroad kami, makikita mo yung mga OFW eh. Hawak nila yung telepono sa airport. Hindi mapakay, o kamusta naman si Junjun? O kamusta huwag mong pabayaan yung anak natin, ha? O, diba? Si Junjun. Sino ba si Pedro? Si Maria, huwag mong kalimutan. Sumagot yung asawa. Hoy, wala tayong Mariang anak. Junjun at Pedro lang. Nabuking pa. O, yun. Andun eh. Napipilitan lang sila mag-abroad kasi walang makita na opportunity sa Pilipinas. Kaya nga kung ikaw ay nag-a-abroad at kasali ka sa empowered consumerism, seryosohin mo ito. Ito na ang magpapauwi sa inyo. Yung iba rin naman, ayaw na rin naman umuwi. Diba? Kampante na sila doon. Diba? Sige, huwag kang umuwi. Para ka makadagdag ka lang ng savings. Diba? Huwag ka nang umuwi. Para lang yung pagpunta mo dito, imbis na kukunin mo sa savings, kukunin mo na lang sa kita mo sa empowered consumerism. Kasi hindi naman lahat. Kaya nga pag sinabi mong uuwi ang OFW for good, hindi na effective sa kanila. Kasi bakit? Hindi talaga balak ng iba, umuwi na. Diba? OFW for diba? Going home for good. Eh, ayaw nila umuwi. Gusto lang nila makadagdag kita. Nakita nyo? Ito ang pinakamasakit na tanong. Marami na nag-a-abroad, pero ngayon, hiwalay na. Gusto mo ba niyan? Marami nag-a-abroad, karamihan, hiwalay na. Bakit? Nalulungkot eh. Pag nag-abroad, nalulungkot. Ay may kasama sa opisina na nalulungkot din. Pareho sila na nalulungkot. Di naging masaya. Ay, nakalabas. Naging masaya. Hindi masaya. Kasi po, 90% po ng kliyente ko po, sa Declaration of Nullity of Marriage, 90% karamihan OFW. Diba? Kasi wala eh. Ang baba naman ng moralidad ng iba. Di ka ba, pag tinatanong mo naman, gawin po natin empowered consumerism para yung asawa nyo nasa abroad. Makauwi na. Sabihin naman, kahit hindi siya umuwi, magpadala na lang siyang pera. Kahit naman babae siya doon, magpadala na ng pera. Ang baba ng moralidad. Para lang sa pera. Pera din kasi. Diba? Kita mo? Diba? May nag-abroad ka, yung asawa mo, na lalaki nandito. Pag uwi mo, may tattoo na. Diba? Pag uwi mo, mahilig na sa sabong. Yung pinapadala mo, pinapagsabong. Ito, malupit. Pag uwi mo, yung isang anak mo, pag uwi mo, dalawa na. Masakit. Ito, nangyayari yan. Nangyayari yan. Tinatakot tayo, hindi. Kaya nga, kung ikaw yung OFW na nasa empowered consumerism, seryosohin mo na. Kasi ang dami ka lang eh. Dami, sila na lang. Sila na lang doon. Makita mo. Hindi ba? Pag uwi mo naman dito, wala naman. Okay? Empleyado OFW. Okay. Sumunod. Ito naman. Diniscuss natin yung empleyado. Ikukumpara naman natin ang pagiging empleyado sa empowered consumerism. Para ma-appreciate mo. Kasi ang goal natin at the end of this training, para ma-appreciate mo na kailangan ko na para talagang seryosohin ang empowered consumerism. Okay, kumpara natin, employee versus empowered consumerism. Pagdating sa time freedom, tanong kung empleyado po kayo, ikaw ba ay boss? Masarap kaya maging boss? Tanong, ikaw ba ay boss? Alam niyo po, nung corporate lawyer ako sa Makati, nag-commute pa ako, nagbabas pa ako, nasampalok ako. Talagang, ang barong ko talaga noon, talagang patigas, yung naka-almerol. Talaga naman, kung pwede mo itayo yung barong, talagang tatayo mag-isa yan sa sobrang tigas, yung gusot mayaman. Akala ko yayaman ka dun. Hindi pala, dadami pala yung gusot. Yayaman pala ang gusot dun. Nakatayo ako sa bus, Sampaloc, papuntang Makati.
Ang ganda ng plancha ng barong ko. Nakatayo ako. Ay, yung konduktor ay paro at parito. Naku, pagbaba ko ng Makati, yung barong ko, yukos-yukos. Para akong ginahasa ng 5 bakulaw. Nakita mo na, pag uwi, alas 8 ng umaga, magta-time in ako sa Makati. Alam mo yung boss ko papasok 8:30 ng umaga, fresh na fresh. Pagpasok niya sa kwarto, nakasunod yung secretary. Hawak yung newspaper, hawak yung kape. Yung boss ko magkakape, magbabasa ng dyaryo, may tawagan, may pipirmahan, after lunch, aalis na yon at kinabukasan na lang kami magkikita. Yun ay boss. Tanong, kung hindi ka naman boss, karaniwan mo na empowered consumerism. Dito sa empowered consumerism, ikaw ang boss. Hindi mo boss si upline, hindi mo boss yung may-ari, yung mga Trinity, hindi mo boss, ikaw ang boss dito. Si upline na nandyan lang para maggabay, para turuan ka. Minsan ipipressure ka, you will feel uncomfortable sa presyo na binibigyan ni upline kasi alam niya may potential ka. Diba? Ikaw naman, bossy-bossy naman to, bossy-bossy na upline. I would rather choose a bossy upline than upline na walang malasakit sa downline. Okay lang maging bossy, para naman sa akin yun eh. Kaya lang may mga ramon na bossy-bossy, kaya nga ako nag-MLM kasi wala akong boss, may maririnig ko lang, ito naman si upline ko, para naman boss. No, mas okay, i-appreciate mo yun kasi mahal ka ng upline mo. Kasi kung hindi ka niya mahal, pinabayaan ka na. Kaya naman, matakot ka pag hindi ka tinetext. Si upline naman, puro text and text. Matakot ka kung wala ka nare-receive na text kay upline. Diba? Hindi mo boss yan. Pinipressure ka lang. Kasi tandaan mo, it is the irritated oyster that produces the pearl. Diba? Pressure separates the champion from a contender. Pressure separates the first place to the second place. To the greatest. Diba? Kaya kailangan mo i-pressure. Hindi siya boss. Nandyan siya para pag malasakitan ka. Kaya ko ikaw medyo hindi maganda dating na sinasabi siya. Minsan pag pasensya mo, ang dami iniisip eh. Ang dami nang iniisip. Okay, malamanag. O, dito, ikaw ang boss. Tandaan mo, ikaw ang boss, kaya lang ikaw rin yung empleyado. Dahil ikaw yung boss, mahirap pasunurin yung sarili mo kasi ikaw yung boss. Masakit yun ang irony. Ikaw ang boss, ikaw rin ang empleyado. O, ako ang boss. Matigas ang ulo ko, ang boss. O, hindi ka na susunod. Look at the difference. Pag empleyado ka, hindi ka boss. Sa empowered consumerism, ikaw ay boss. Sumunod, financial freedom. Ano malaking pagkakaiba? Siyempre, pag empleyado ka, ang sweldo mo pang 1 tao lang. Magtrabaho ka ng pang 2 tao, pang 1 tao lang. Magtrabaho ka ng pang 3 tao, pang 1 tao lang ang sweldo mo. Yun lang ang budget sa posisyon mo. Whereas, sa empowered consumerism, magtrabaho ka ng pang 2 tao, ibibigay sa'yo ang sweldo ng 2 tao. Magtrabaho ka ng pang 10 tao, pang 100 tao, ibibigay. Lagi nga sinasabi natin dito, meron tayong blank check. It's up to us ang magsusulat ng amount. Pero be ready na kaya mong pagtrabahuan. Dito sabihin mo, gusto mo ko 50,000 per month. O di mo trabahuan mo, ibigay mo yung todong effort. Kaya mo ibigay yung todong effort para sa 50,000. Gusto mo ng 100,000 pesos sa loob ng isang buwan, ibigay mo ang tawang hataw. Ibibigay sa'yo ng empowered consumerism. Sabi mo, subukan mo, empleyado ka sa boss mo. Boss, akin ang cheque. Magsusulat ako, gusto kong sweldo na 50,000. Anong sabi ng boss mo? Huling araw mo na ito, you're fired. Adik ka. Saan ka na napupunta? Ang dami mong alam. O kaya, huwag kalimutan mag-comment kung nasaan kayo ha. Don't forget to share para baka medyo masiko natin yung mga natutulog na damdamin ng inyong downline o yung mga medyo nanega mong prospect. Pag share mo ito, bubulungan natin yan. Bubulungan natin pag niliwanag ang kanyang isip. Okay? O, so yun ang pagkakaiba ng tungkol sa financial freedom. Sumunod! Empleyado ka. Kamusta ang pangarap mo? Wala ka sa empowered consumerism ha? Empleyado ka, kamusta ang pangarap mo? Iba ang pangarap ng mga empleyado versus sa nasa empowered consumerism. Ang empleyado, ang pangarap niya, makabili ng bagong sapatos, makabili ng bagong damit, makabili ng bagong relo. Hanggang doon na lang sila. Ang look at empowered consumerism, tinuturuan ka pa paano mangarap. Yung pangarap mo na nakalimutan mo na,
pinapaalala ng tao hindi mo kaano-ano. Yun yung apply mo. Ha? Man, wala ka pa. Imagine mo ha, yung taong hindi mo kaano-ano, siya pa yung taong naniniwala na kaya mo pang maabot ang pangarap mo. Samantala yung asawa mo, yung magulang mo na nega, sabi mo, kalukuhan lang mga pangarap niya. Look at the beauty of our business. Ipupush ka pa para makuha yung pangarap. Tapos kung makaano ka niyan kay apply mo, pigilan mo ako dyan. Di ba? Siguro hindi ka kaano-ano, pinupush ka para matulungan ka. Tapos aarte-arte ka pa, huhugot, dadrama ka pa. Pigilan mo. O kung mga madadrama, iiwan ko yung downline sa madadrama na ganyan eh. Di ba? Iba naman, palaro-laro pa. Napakaganda ng negosyo, lalaro-laruin pa. Kung sinabi niya, di nag-PE uniform tayo para maganda ang laro-laro din nyo. Ewan ko ba sa inyo? Sa Empowered Consumerism, buhay na buhay ang pangarap. Pinag-uusapan anong gusto mong kotse, anong gusto mong kulay, di ba? Anong gusto mong bahay, saan gusto mong mag-travel. Look at the beauty of our business. Pinag-uusapan, buhay na buhay ang pangarap. Oy, di ba? Pag kami nag-uusap, kunyari, nasa fast food kami, nag-uusap sa restaurant, pinag-uusapan namin ng team yung mga pangarap. May sa kabila, napapalakas yung boses namin kasi excited kami. Sa kabilang table para maraming empleyado, yung sinasabi, anong gusto mong sasakyan? Anong gusto mo? Masama ang tingin sa amin ng mga empleyado sa kabilang table. Kasi para sa kanila, napaka-strange na pinag-uusapan ng mga pangarap. Di ba? Kaya look at Empowered Consumerism, bubuhayin ang pangarap mo, tutulungan ka ng mga applies mo, tutulungan ka ng mga coaches mo, tutulungan ka ng Jaylin Project Community para makuha mo yung first million mo, para makuha yung mga pangarap mo. Sino bang gagastos? Di ba ikaw? Pag nagkakotse ka ba, sinong sasakay? Di ba ikaw? Di ba si apply na? Pag nagkabahay ka ba, sinong titira? Di ba ikaw? Ikaw ang gagastos. Ikaw! Kaya sumunod ka. Madali lang Empowered Consumerism. Ang mahirap ay sumunod, matigas ang ulo. Pero siyempre, pagpapasensyahan ka. Kasi baka, siyempre, yung background mo naman, nakagaling ka naman sa squatter, o di mo papasensya sa apply, uunawain ka. Pero siyempre, may hangganan yun. Hindi ka forever aalagaan. Si upline ay business partner, hindi babysitter. Pambihira, puro ka pa bebe. Tama? Sorry, sermon. Sermon. Kakaya viewers naman tayo. Parang wala naman nag-comment. Dami yun na tayo. Okay. Sumunod. Tama. Okay, sumunod. Ano pa? Ha? Ano pa? Sumunod. Pag-usapan lang natin. Yung employee. Pag-usapan natin yung lower left portion. Yung self-employed. Ano man yung mga self-employed? Self-employed, ito sila yung may trabaho. Yung employee, may pinagtatrabahuhan. Ang self-employed, may trabaho. Actually po, sa self-employed talaga yung no work, no pay. Kasi naman, sa employee, kahit no work, may pay. Unless ubos na yung leave mo. Pero sa self-employed talaga yung no work, no pay. O sino ba mga empleyado? Empleyado, mga professionals na may sariling profession na pinapractice. Lawyer, sariling law office. Kasi kung ang lawyer ay nasa private, empleyado yun. Lawyer na may sariling law office, doktor na may sariling clinic. Even, business na maliliit ay considered self-employed. Okay. For example, computer, may computer shop ka. Mas malaki ang kinikita ng self-employed sa employee. Okay? Kaya lang, may trade-off. Marami kang computer, may repair shop ka ng computer. Mas marami kang computer na nire-repair, mas malaki ang kita. Pero dahil marami kang computers na aayusin, nakukuha yung oras mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Diba? Ganun din sa pagiging abogado. Sa pagiging abogado, mas maraming kaso, mas malaki ang kita. Pero dahil marami kang kasong pag-aaralan, hihiringan, marami kang oras na ibibigay doon. Kaya nababawasan na yung oras mo para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Ganun sa lingkod. Ako talagang kasagsagan ng practice ko noon. Madaling araw ako umaalis, pumunta ako ng Cavite. 13 Martes, Cavite. Yun, panahon na lawyer pa ako ni Manny Villan. Diyan ang hearing ko sa Cavite, yung pinakamalayo. 13 Martes, alas 3, madaling araw, doon pa ako pumunta nag-hearing. At mga anak ko tulog. Pagkatapos ng hearing, balik ako sa opisina, tatrabaho naman ako, pagbalik ko gabi na. Yung anak ko naman tulog na. Umalis ako, tulog pa, pagbalik ko, tulog na.
malaki ang kita, pero mawawala yung oras mo. Lumanag. Ay, sus. Okay, sumunod. Negosyante. Classification po ng self-employed, meron kang negosyo din na maliit. Okay, negosyante. O sa mga negosyante, kaway-kaway dyan. Sa mga negosyante, kaway-kaway naman sa negosyante na pinapart-time ng empowered consumerism. Okay, negosyante. Ito naman ang tanong ko. I-check mo yung tubo mo. Minsan kasi, ang tao, hindi na nag-check ng tubo. Wala na yung mag-nasulilista, expenses, hindi na. Basta masaya na lang sila na merong tindahan o sari-sari store. Parang masaya na lang at naaaliw sila ng gano'n na lang. Pero hindi, pag check ko yung tubo, walang tubo eh. Pero pag sinubukan mo inventaryohan, di ba? Expenses versus profit, wala natitira. Sumunod, after deducting the overhead expenses, kamusta na ang kita? Yun sinasabi ko. Marami sumasali sa empowered consumerism na malalaking negosyante. Nakikita ko at nakakausap ko sila. May-ari ng gasolinahan. Tinatanong ko, bakit po kayo sumali sa empowered consumerism? Malaki na yung negosyo mo. Malaki na yung kita mo. Alam mo sabihin sa akin, alam mo attorney, malaki yung kita ko. Pero mataas din ang overhead expenses ko. So lumalabas, break even lang. Kita niya? Sumunod, yung pagod mo na value mo ba? Pagod ka eh. Puyat ka. Di ba yung iba dyan, di ba? Madaling araw, nagbubukas ang tindahan, nagsasabit-sabit ng mga chichirya. Yung chichirya. Pagkatapos, gabi pagod na. Maghapon na doon, hanggang gabi. Di ba? Nakasabit pa yung ballpen dito. Wala. May mga rollers dito. Di ba? Maghapon. Napagod maghapon. Kailang for how much? At the end of the day, break even lang o lugi pa. Pero, andun yung feeling na sa may negosyo ako. Ano? May negosyo ako. Pero tinan mo yung tubo, wala na. Okay? Yung mga kalaban mo sa negosyo, kakainin ka. Look at the traditional business. May karinderya ka, mahaba ang pila ng taxi. Di ba? Yung kapitbahay mo na inggit. Naku, ang galakas naman ng karinderya ni Mari. Magtayo din kaya ako ng karinderya. O, magtayo ng karinderya sa kaliwa. Yung kapitbahay mo na inggitera, nandun naman sa kabila. Magtayo din kaya ako ng karinderya. O, wala na sa kabila na naman. Diba? Karinderya sa kaliwa ng inggitera mong kapitbahay, karinderya sa kanan ng inggitera mong kapitbahay, o kamusta ang customers mo, nabawasan ka lang. Kakainin ka niya. May sari-sari store ka, tapatan ka lang sa likod ng Pure Gold o Save More, tapos ang buto-buto. Oh. At kaya lang, nasaan na ang mga sari-sari store ngayong COVID? Sarado din sila. Karamihan. Okay? So, ikumpara natin ang negosyo versus empowered consumerism. Kumpara natin, para makita natin yung head-on. Kanina, kinumpara natin yung employee versus empowered consumerism for you to appreciate. Di ba kakulang pa yung effort mo? Kanina, kinumpare natin yung self-employed versus empowered consumerism. Ngayon, yung negosyo, traditional na negosyo versus empowered consumerism. Puhunan, palo, punto, puhunan. Puhunan, ang dissenting negosyo na ngayon, may kapital na 300 to 500,000. Disente. Yung iba hindi disente. Yung iba disente kasi may kurbata. Magkano puhunan? 300 to 500,000 pesos. Magkano sa empowered consumerism ang puhunan? Kung sa traditional na negosyo, may 300 to 500,000 pesos na puhunan. Look at the beauty of our business. 8,999. Magkano ang kita ng traditional na negosyo na may puhunan na 500,000? Maabot lang ng 50,000 net. 50,000 net. Sige. Magkano ang kikitain natin sa empowered consumerism? 864,000 per month. Kung isang account ka lang. Diba? Ay kung sa mga ano naman natin, business partners naman natin diyan, na pag isa-isang account na lang, ay para user lang naman yun. Sayang ang effort. Dapat either mag 7 accounts ka o mag 15 accounts. Kasi pareho lang ang effort ng 1 account, 7 accounts o 15 accounts. Pareho din ang expenses niyan. Pero pagdating sa kita, mas malaki kinikita ng mas maraming accounts. Go for 15 accounts. Look at the beauty. Sa traditional na negosyo, pwede kang magnegosyo ka na maayos, 500,000. Ang kita, 50,000 neto. Look at the beauty of our business. 8,999 lang, pwede ka kumita ng
864,000 pesos per month kung one account. Okay? Sumunod, look at the beauty, look at. So, sa traditional na negosyo, may overhead expenses. Renta, di ba? Yung business space, magre-renta ka, may utilities ka. Business, at may kuryente, may tubig, di ba? May tao kang papaswelduhin, may inventaryo ka ng product, di ba? Ilan ang chichirya mo, ilan ang mga sardinas mo, inventaryo yun eh. Di ba? Ganun di, sa empowered consumerism, wala kang rentahan. Wala kang rentahan. Bayaran mo ba yung 7th floor, 3rd floor? Wala ka na rentahan eh. Social ka pa. Nasa Ortigas pa opisina. Nasa negosyo mo. Nasa Ortigas. Big time na si kumare. Ganun talaga kami. Mga dramahan lang. Ha, di ba? Wala kang pinapasweldo ng tao sa empowered consumerism. Hindi ka nagpapasweldo ng tao, hindi ka nagpapasweldo ng security guard, wala kang mga accountant, wala kang inventaryo. Hindi na, nandiyan na, ready-made business na. Look at the beauty of our business. Hindi ka na mag-iisip kung anong package, magkano ang presyo ng package, anong klase ang mga produkto. Hindi ka na mag-iisip. Hindi ka na mag-iisip anong gagawin na yung COVID na online. Ginawa ako, binipili talaga ako sa kumpanya natin eh. Ready na yung online eh. Yung ibang MLM, hindi makasabay. May kilala nga akong MLM. Yung cheque, yung commission nila, makukuha April 30. Naging May 3 pa, makukuha yung commission. Eh, paano kung yun ang main source of income mo? Paano yung commission mo? Sa May 3 pa. Ay, kung ma-extend pa. Samantalang tayo, after 5 minutes, pwede na. Ganda, di ba? Yun ang advantage. Sa traditional na negosyo, meron kang overhead expenses. Sa empowered consumerism, generally, wala kang overhead expenses. Ang pwedeng gastos mo dahil siyempre, internet, etc. Siyempre, konti support sa downline na bago. Yun. Okay? Look at it, Isipin mo, sa renta, sa traditional na business, kahit, isipin mo, kunwari, wala kang kita. Sa traditional na negosyo, wala kang kita. Kahit wala kang kita, magbabayad ka pa rin ng renta, kuryente, tubig. Magpapasweldo ka pa rin ng tao kahit walang kita. Look, sa empowered consumerism, kahit wala kang kita, wala ka pa rin babayaran. Sa traditional na business, may kita ka, pero mababawasan dahil may overhead expenses. Sa empowered consumerism, pag may kita ka, sayo, kasi hindi mababawasan na expenses. Ay, ganun kaganda ang ating negosyo ng empowered consumerism. Okay, sumunod. Look, may traditional na business ka, for example, grocery o sari-sari store. Tanong, pwede mo madala yung sari-sari store mo sa Africa? Pwede ba sa Saudi? Pwede ba sa Cebu? Hindi. Doon ka lang sa particular place, sa barangay lang. Nandun lang yung business permit mo. Nandun ka lang. Look at empowered consumerism. Tanong, pwede mo bang gawin ang empowered consumerism sa Africa? Pwede ba sa Cebu? Pwede ba sa Hong Kong? Pwede ba saan? Pwede ba sa Saudi? Kahit saan pwede. Kasi why? Because empowered consumerism is a portable business. Ibig sabihin, pwede mong gawin kahit saan. Wala tayong limitation sa boundary. Pinag-uusap natin, anong bansa ka, anong kontinente ka. Sa ibang MLM o ibang negosyo, anong barangay ka, saan syudad ka, saan probinsya ka hahataw. Dito, kontinente. Look at the beauty of our business. Diba? Portable business kahit saan pwede. Kung marunong ka na mag-present, portable. May qualification. Portable business, ang empowered consumerism na business, kung marunong ka na mag-present. Kasi kung hindi ka marunong mag-present, mag-i-invite ka sa Ortigas o sa center. O invite ka ng invite. Hindi naging portable. Kasi bakit? May kakilala kang taga Bulacan, hindi ka marunong magpaliwanag. Hindi nila mo pa sa Ortigas. Samantala kung nagiging portable siya pag marunong ka na mag-present kasi you can present kung nasaan yung prospect mo. Liwanag? Ay sas. Ito naman, ganda-ganda negosyo, okay? Ito, the usual, may sari-sari store kang malakas. Yung kapitbahay mo, ang asawa, malakas yung sari-sari store mo. Yung kapitbahay mo, nag-a-abroad ang asawa. Naku, si Kumare, lakas ng sari-sari store. Magtayo din tayo ng sari-sari store. Nagtayo ng sari-sari store. Diba? Yung kapitbahay mo na naman, nag-retire. Nakitang malakas ang sari-sari store mo. Nagtayo na naman ng sari-sari store sa kaliwa naman.
nakita ang potential ng area, nagtayo ng Save More, nagtayo ng Pure Gold, kinain ka na ng malalaking groceries. Ano nangyari sa Sari-Sari Store? Sara-Sara Store. Hawak mo na yung garapon, nandun ka sa kanto. Di ba? Kaya nga makikita mo eh. Makikita mo kung gaano kaganda yung negosyo natin eh. Okay? So, ang employee, ito yung 4 quadrants. Okay? Ilan minutes ba tayo? Ilan minutes tayo? More than 1 hour pala. Okay, si mga employee, self-employed. Left portion. Sa right portion, business owner, investor. Nandun. Ang Pilipino, listen na, listen. Ang Pilipino, laging nasa bandang kaliwa, sa left portion of the quadrant. Nagiging empleyado, umaakit baba lang sila. Empleyado, pag nag-retire, magtatayo ng negosyo. Gumaganon-ganon na sila. Pag medyo naubos na, magiging empleyado ulit. Pababa, pataas ang karamihan ng Pilipino sa atin. Bihira ang nakakatawid papunta sa kanan. Look at the beauty. By virtue of our business, empowered consumerism, meron tayong opportunity. Meron tayong opportunity na makatawid papunta sa kanan at kitain ang kinikita ng mga malalaking negosyante sa labas. Yes! Power! May na yung mga audience ko. Nakita mo? Look at the beauty. Pagbaba. Hindi ko sinasabing sa negosyo lang, pwedeng yumaman. Take note of this. Pwede ka naman yumaman sa pagiging empleyado rin. Pwede ka yumaman sa pagiging empleyado rin kung ikaw ay presidente o vice president ng isang malaking kumpanya. Tama? Kaya lang tanong, do you have the necessary background, experiences, skills, and education to become the president of a company? Meron, wala? Wala, disqualified ka para yumaman sa empleyado. Self-employed. Pwede rin naman yumaman dyan eh. Kung magaling kang abogado at gwapong katulad ko. Yun. Esas. Kung magaling ka ng doktor, kung highly specialized skills ka, malaboksingero ka ba ni Manny Pacquiao, pwede ka yumaman. Tanong, may sapat ka bang edukasyon at experience para maging batigang abogado o doktor? Hindi na naman. Hindi ka pwedeng yumaman sa employee, hindi ka pwedeng yumaman sa self-employed. Isa na lang ang pag-asa mo, pwede ka yumaman saan? Pag kinarir mo ang empowered consumerism. Isipin mo, wala kang chance yumaman sa employee, wala kang chance yumaman sa pagiging self-employed. Here comes empowered consumerism. Hindi ka lang kumuha ng package, you have the chance and opportunity para yumaman. Tapos lalaro-laruin mo, tigas pa ng ulo mo kaya apply mo. Power? Okay? Sumunod. Ito ba? Yung employee at self-employed, itong left portion, ang pinaka-importante po sa kanila kasi yung sense of security. Pero hindi, because of virus, na-debunk na yung theory of security of tenure. Bakit? Maraming matatanggal after this. Kung mahirap ang buhay mo bago mag-virus, mahirap ngayon, mas lalo magiging mahirap pagkatapos. Diba? Kaya hindi mo rin maintindihan yung iba. Attorney, gusto kong sumali. Mga pinipresentahan namin ngayon. Attorney, gusto kong sumali kaya lang wala akong pera ngayon. Attorney, yan ang tanong sa akin. Attorney, paano mo sasagutin? Interesado pero walang pera ngayon. Ito lang ang sinasagot ko. Notebook. Ang sagot ko lang sa kanila, wala kang pera po ngayon. Pero gusto niyo po, opo. Tanong po kayo, bago mag-virus, may pera kayo, wala? Wala po. Ngayon, may virus, may pera ka, wala? Wala. O anong kasiguraduhan na after virus, may pera ka? Ha? Nakakita ba kayo ng pag-asa? Tingin niyo po, 8,999, magiging balakid po ba yan sa pag-asa nyo o magiging yan ang dahilan? Diba? Para dyan sa pag-asa at masikatuparan. Minsan kailangan mo rin ng mindsetting eh. Pero basically kasi, pwede ka magpasali ngayon o pwede maging silbi itong tanim para harvesting after. Nakita mo? Para sa empleyado, sa left portion of the quadrant, ang importante sa kanila, security. Yung right portion, ang importante sa kanila, freedom. At ang malaking pagkakaiba ng left and right is the system. May sistema. Para McDonald's, pag bumili ka, may sistema na sila. May sistema na sila kung gaano katagal yung burger, paano ililipat na gano'n. Gaano katagal yung french fries, may sistema na sinusunod. Yun ang binabayaran sa malaking negosyante. Sistema na wala.
dito sa banda sa left portion. Like, for example, empowered consumerism. Like, for example, Jailing Project. May sistema tayong sinusunod para magtagumpay. May sistema tayong sinusunod para mas madali natin makuha yung mga pangarap natin sa buhay. It's the system that counts. Tama? Kaya nga, yung business, pero hindi porket nasa empowered consumerism ka, ano na, wala, hindi na. Dapat, lumalaki ang grupo mo sa kaliwa at sa kanan sa empowered consumerism. Dapat lumalaki kasi kung ikaw pa rin, hindi ka na, yung issue ng duplication, ikaw pa rin ang gumagawa, wala ka na din sa business owner na nasa self-employed ka pa rin. Kasi ikaw pa rin eh. Ikaw na nag-OPP, ikaw na nag-ikaw. Pero pag lumaki na yung grupo mo sa kaliwa at meron na yung duplication, pumupunta ka na sa kanan. Di ba na? Naintindihan nyo na. Naikumpara na natin. Okay? O, bago ako matapos, ano, problema ng pera. Problema sa pera. Ngayon may problema ka sa pera, ikaw na bago. Kaya ka naman sumali sa empowered consumerism eh. Concern mo problema ka sa pera. O tanong, may problema ka sa pera. Tanong, anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? May problema ka sa pera ha? Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? I-discuss natin. Just to end. Career. Sabi ng mga magulang, kung meron kang trabaho, o kaya mag-abroad ka, o magnegosyo ka. Kung tatanungin ko po kayo, tanong, career ba? Ang career po ba temporary o permanent? Temporary o permanent? Pwede mo sabihin na temporary, opinion mo ay pwede permanent. Una lang po, ang pag-a-abroad po ba temporary o permanent? Sagot. Kung mapakinggan. Ang negosyo po ba temporary o permanent? Tinatanong ko din eh. Ang problema po ba sa pera? Anong gusto mong solusyon sa problema mo sa pera? Temporary o permanent? Alam ko ang sagot mo. Attorney, gusto ko ang solusyon ko sa pera ay permanent. Itong ginagawa mo ngayon, may career ka, nag-a-abroad ka, business. Unahin natin yung career. Temporary o permanent? Maraming tatrabaho, 10 years, 20 years, 30 years. Maraming tatrabaho, 10 years, 20 years, 30 years. Kaya lang po after ng pag naging mabuti sila sa 60 o 65 years old na po sila, nagre-retire na, you're out. Ibig sabihin, temporary rin. Temporary. Kung aabot ka nga ng retirement. Ay kung hindi ka umabot na stroke ka sa stress, inatake ka sa puso sa stress. Hindi ba? Akala mo, naku, sasali ako, pag mag-retire na ako. Ay kung aabot ka ng retirement, di ba? So, ibig sabihin, yung career mo, temporary yan na solusyon sa problema mong pera. Tama? O sumunod. Kasi 60 pa. Pag nag-retire ka, wala ka na eh. O sumunod. Abroad, temporary o permanent. Marami nag-a-abroad, maabot ng 10 years, 20 years, 30 years. Pero pagdating ng 60, 65, nawawala na rin out. Hindi masakit. Marami nga dyan eh. Marami naman nag-a-abroad dyan eh. Pag umuwi. Marami. Alam ko na nakalakaran sa abroad. Pag umuwi yan sa Pilipinas, nangungutang muna doon. Nangungutang sa abroad para may dala silang pera. Pagdating, di ba naman, yung mga abusado namang kapitbahay, na mga barkada, painom ka naman yan, nag-abroad ka, ikaw naman, medyo siyempre, mayabang ka rin, nagpapalit yung ka, inom dito, inom doon, para lang masabi na kumikita ka sa abroad. Ang sinasabi nga nila eh, attorney, kung ako naman talaga, kung talaga naman ako may savings naman eh, hindi na rin naman ako babalik eh. Kaya naman ako bumabalik kasi kulang talaga ang pera ko, wala akong naipon. Yung sinasabi nila eh. Marami na nagkakasakit eh, lalo na ngayon. Yung mga nasa abroad, apektado yan. Minsan yung mga natatanong sa akin, yung mga medyo may mga notice sa kanila. Yung dalawang nakasambahay, tinanggal na isa. Kasi bakit? Nagbawas ng empleyado. Kasi yung kanilang employer natanggal na sa trabaho, malaki ang epekto. After, marami matatanggal na OFW. Diba? So, ibig sabihin, yung pag-abroad, temporary rin. Yung career, nasabi mong solusyon ay temporary solution. Even pag-a-abroad, temporary rin. O sa negosyo, temporary o permanent? Pwedeng ang negosyo, pwedeng temporary, pwedeng permanent. Diba?
Kailan nagiging, pwedeng tama, pwede mo sabihin na temporary, pwedeng permanent. Ito ni permanent temporary rin yan kasi marami nagsasara eh. Tama rin naman. Kaya lang bakit nagsasara? Bakit nagsasara ang mga negosyo? Kasi nagagawa ng mali, may negosyo nagagawa ay mali, may mga negosyo nagagawa naman ay tama. Diba? Kaya nagsasara kasi mali. Kaya nagsasara, bakit? Tinan mo yung mga malalaking negosyante. Namatay na yung may-ari, nandiyan pa yung negosyo. O sa US, Henry Ford, matagal na patay pero nandiyan pa yung Ford na Motor Corporation. Yung may-ari si Colonel Sanders ng KFC, namatay na lahat, nandiyan pa yung KFC. May-ari ng McDonald's, namatay na, nandiyan lahat. Sa Pilipinas, look at namatay na si Henry C, nandiyan pa ang SM. Namana, kasi may sense of permanency yung ibang negosyo. Ngayon, ganoon din naman sa empowered consumerism eh. Magiging tama at mali. Kaya lang ang tanong is, sino bang gagawa ng tama at mali sa negosyo ng empowered consumerism? Ikaw. Nasa iyong mga kamay kung magiging tama at mali para maging permanent ang solusyon mo sa pera dito sa empowered consumerism. Sino? Hindi si upline, hindi si downline, hindi ang kumpanya, kundi ikaw sa iyong mga kamay nakasalalay. Tingnan mo naman, oh. Ito ang tao ngayon. Alam nila na temporary ang career, pero bakit ang dami nilang oras sa career? Pero alam nilang temporary. Bakit maraming tao na binibigyan nila lahat ng oras, even buong kanilang buhay sa abroad, pero alam naman nilang temporary? Bakit sa negosyo na pwede maging permanent, kaunti lang ang binibigay nilang oras, katulad ng empowered consumerism? Alam nila na nasa negosyo ang permanent solution tungkol sa pera, pero bakit kaunti lang ang binibigay mong oras sa negosyo ng empowered consumerism? Ayaw mo pang pag-aralan. Pinipilit ka pa ng apply mo na mag-aral, na mag-training, na humataw. Kaya kung merong failure dito, ikaw. Maraming tao, alam nila na temporary lang ang career, ang dami nilang oras doon. 30 years, 40 years. Alam nila ang pag-a-abroad ay temporary solution. Pero bakit binibigay nila ang buhay nila sa pag-a-abroad? Pero bakit sa negosyo ng empowered consumerism na alam mong permanent, hindi ka nagbibigay ng maraming oras? Bungol din. Bungol din. Okay? So, nabigyan ka ng pagkakataon, hatawin mo na empowered consumerism. Itodo mo na, huling barahan mo na to, huling alas mo na ito. Hindi natin alam. Kung pangalawang pagkakataon mo na lang sa empowered consumerism, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. At hindi nabibigyan ng pagkakataon yung ganito kagandang sistema sa J-Link Project. Ikaw na lang ang kulang. Ikaw. Maliwanag. So, sagad. Todo. Okay? So, naibigyan natin, negosyo. Maganda pa rin empowered consumerism sa self-employed, empowered consumerism sa mga professionals. Kaya nga ako abogado nandito sa empowered consumerism. Magbibigay ba ako ng oras sa empowered consumerism kung hindi malaki ang kita nila, kung hindi maganda yung negosyo? Sos! Matalino ito. Tama? Ikaw naman nag-a-abroad, galingan mo na. Itodo mo na ang galing mo. Find time. Bigay mong oras kasi bakit oras din sa pamilya ang kapalit naman ito. Diba? Ikaw naman na empleyado, mag-resign ka na. Diba? Huwag ngayon, mga sa May 1. Okay. Isipin mo naman, oh, ikaw... Ha? May 1 Sunday, May 2. Okay. May 4. Isipin mo naman, oh. Empleyado ka. Isipin mo yung pinakamatandang empleyado sa kumpanya mo. Isipin mo, empleyado ka ngayon. Mga 35 years old ka, o 29 years old, o 30 years old ka, isipin mo yung pinakamatandang empleyado sa kumpanya mo. Tingnan mo yung buhay ng pinakamatandang empleyado. Maganda ba o pangit? Ito, pangit, mahirap pa rin. O, mag-resign ka na kasi binibigyan ka ng glimpse ng future mo. Ang future mo, yung pinakamatandang empleyado na hindi na bago ang buhay. Umalis ka na. May negosyo ka, wala na, apektado na. Ang maganda sa empowered consumerism, online. Online transaction, online registration. Ha? Ito, ang galing ng kumpanya eh. Nag-iisip. Hindi na nga ikaw mag-iisip. Napagod din ako na kaiisip. Sa ngayon dito, ikaw, kumpanya susunod ka na lang eh. Ang ganda ng sistema eh. Supportive ang upline, supportive ang team, andyan yung J-Link Project. Kaya pag hindi ka tatanungin mo ako, bakit ako mabilis?
kailan mo gusto yumaman? Next year, after 3 years, kailan mo gusto maging milyonaryo? Okay? So, yan ang ating module ngayon. Natapos tayo. At hindi ko alam, hindi naman ako matatanong. Pwede pa kayo mag-share. Gusto tayo. So, dali ha. Ay, wala siyang provision for question and answer. So, ganun lang tayo. Hindi na ako mag-entertain ng question and answer. Basta itong training, balik-balikan nyo lang ito to show that really empowered consumerism is the best. Doon sa 4 quadrants. At dyan, dito sa atin yung lingkod, si Attorney Drew, hanggang sa muli at nagsasabing, ang buhay ay parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating panlasa. Thank you and good morning. Stay safe. Bye-bye. Daily Project Community.